paano kung yung lalaki naman ay, yun nga, yung mayroong hindi magagandang katangian. Nagsusugal, nag-iinom, gumagawa, nagbababae. Sa palagay niyo po ba mga kapatid, ang lalaking ito, ang pangulo niya si Kristo? Kaya malinaw kung sino yung binabanggit. No? Hindi ito lisensya para sa mga lalaki na ipilit na siya ang masusunod, siya ang hari, siya ang boss sa tahanan. Kundi ito'y voluntaryong pagsunod doon sa kautosan ng Diyos na magpasakop sa kanyang asawa. No? At doon sa lalaki na ang pangulo niya ay si Kristo. No, ng bawat lalaki, ng pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Malinaw naman po yung tinutukoy. And in Acts chapter 5 verse 29, datapot nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, kunin natin yung prinsipyo dito, no? Ni Apostol Pablo, ay ni Apostol Pedro. Ang sabi niya, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Yun yung kasagutan sa tanong na paano kung ang asawa ko ay masama na yung kanyang desisyon. Kasalanan na sa Diyos yung kanyang desisyon. So, your husband cannot replace Christ as a head. Ang ulo pa rin natin ay ang Diyos. No, ang sinasabi lang magpasakop kayo sa inyong mga asawa, irespeto natin sila, igalang natin sila, as long, mga kapatid, no, linawin, as long as, hindi sila nagko-contradict sa kautusan ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Kung ganon, ang sabi ng prinsipyo, datapot muna kaming magsintalima sa Diyos bago sa mga tao. Kunin natin yung ganitong prinsipyo. Diyos ang magiging ulo natin, hindi yung ating mga asawa kung ito'y naghahatid sa atin sa kasamaan. Yun yung malinaw po dito. So submission is not oppression but part of relationship marked by love, trust, sacrifice, and unity, reflecting God's design for marriage. So, yun po yung conclusion sa... So, let's go to our last part of this lesson, dito sa ating conclusion. Number 1, the woman was never created to be man's slave. Yan yung nilinaw natin, na pareha silang image of God, likeness of God, pareha silang may dominion, may responsibility. Although, a woman was created to become a helper, suitable po yung bilinaw natin, but hindi ito nakakahulong siya ay slave ng kanyang asawang lalaki. Yan po yung nililinaw natin. Number 2, in Genesis chapter 3 verse 16, God declared that He shall rule over you after they sin. So ito yung deklarasyon ng Diyos pagkatapos nilang magkasala. So, nilinaw natin bago ito nangyari, ano yung binigay ng Diyos sa lalaki at babae, and ano naman yung sinabi ng Diyos pagkatapos nilang magkasala. Ano yung mangyayari sa babae? So, He shall rule over you. So, headship does not mean superiority. Hindi natin sinasabing, mas ano ko sa'yo, I am better than you. Rather, in the context of marriage, headship involves responsibility, accountability, and a particular role in marital relationship. Bigyan pa natin ng example. Katulad natin sa iglesia, mayroong itinatalagang mga tagapangasiwa, overseer, bishop, pastors. Pero hindi ito nangangahulugang mas mataas sila sa atin. O mas mataas. Halimbawa, kung ako yung mas mataas ako sa inyo, hindi yung ganun. Kundi ito'y isang gawain, responsibilidad na dapat kong gampanan sa iglesia. Hindi ito ranggo or magiging mataas doon sa mga kapatid na kasama. So rather, it is responsibility, accountability, a particular role in a marital relationship. Number 4, the relationship between Christ and the church is the model. So nakita natin na laging
sinasabi na gaya ni Kristo sa Iglesia. Ang ating Panginoong Hesus ang example ng pagiging pangulo natin sa ating asawa. And number 5, God's principle are remain applicable up to now, mga kapatid. Akala lang po natin unfair ito. Pero hindi, mga kapatid, kung ating maiintindihan that God's principle are remain applicable up to now, but we must be lived out through wisdom rather than through rigid stereotypes. Yun nga. Yung mga nakasanayan natin na para bang hindi na yan mababago dahil ako ang ulo, yan lang ang gagawin mo, ganyan ka lang. Hindi ganun ang karunungan ng salita ng Diyos. Katulad ng mga katanungan, kaya nga maganda po na mayroong mga katanungan na paano kung ganito? Paano kung abuso na yung lalaki? Yun po yung karunungang nasa salita ng Diyos na ating pinaniniwanan. Let us not read the Bible or the Scriptures as if it is a stereotypes. No? So we must be lived out through wisdom rather than through rigid stereotypes. Yun lamang po, mga kapatid. Sana po naging malinaw yung ating mga talakayan, ating konklusyon sa paksang ito. At ang title nga pala ng ating paksa ay He shall rule over you, na nasa talata po ng Genesis chapter 3. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi sa sermon, isingin natin ang ating mga tiwas na magitan ng awitin. Okay po, at paglumalhati sa ating Panginoon. Sundan po ninyo sa page 2, hymn number 229, Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior come from glory. Ready? Sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I know Him, and how my love is to Him. He plunged me